kumanta ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat mga ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at kabanalan niyang taglay, walang hirap na natamo itong hangad na tagumpay. Ang tagumpay ni Yahweh, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Tayo po ay manalangin. Purihin kayo, aming Diyos, na sa gabing ito ay muli kaming handog sa iyo ng aming pagsamba. Magsama-sama kami kahit sa isang online worship ngayong midweek. Salamat sa presensya niyo, Panginoon, at ng iyong Espiritu na maghahayag sa amin ng inyong mga dakilang gawa, ng inyong katapatan at kabutihan, aming mararanasan sa aming pagsunod at pagtatalaga ng buhay sa inyong kalooban. At nubayan nawa kami ng inyong Espiritu at hatid kami sa inyo ng kapurihan, karangalan, ng kaluguran, O Diyos, sa araw na ito at sa oras na ito ng aming pagsamba. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kung meron lang po tayong isang buhay, kayo na po kaya natin yun ibibigay sa ating Panginoon lang po. Amen po. Patuloy po natin siyang awitan. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi magkakaito at sa'yo'y ibinigay. Gayon pa man sa'kin
Sa iyo po lahat ng karangalan, Panginoon. Magandang gabi po mga kapatid. Sa atin pong pagbubulay, sa ating midweek service ngayong gabi, ang aking pong mensahe ay pinamagatang Trusting and Obeying the Lord. Nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon. Ito po ay hango mula sa Genesis chapter 22 verses 1 to 19. Na ganito po ang sinasabi. Sinubok ng Diyos si Abraham. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako. Tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yun anak? Ang tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihaga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag niya ang anghel ni Yahweh mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na yon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli si Abraham, ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupan nila ang mga lunsod ng kani-kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Sa atin pong binasang mga talata mula sa Genesis chapter 22,
ay makikita po natin ang dalawang mahalagang salita. Ang tungkol sa trust, pagtitiwala, at obedience o pagsunod. Ano ba ang kahulugan ng pagsunod at pagtitiwala? Una, trust is a call of faith, while obedience is the test of faith. Ito po ang sinasabi sa verse 1. Ang pagtitiwala ay panawagan ng pananampalataya, samantalang ang pagsubok ay pagsunod na tinuturing na pagsubok ng pananampalataya. Ang pagtitiwala at pagsunod ay mga tanda ng isang tunay na mananampalataya. Ang isang tunay na may pananampalataya ay nagtitiwala at sumusunod tulad ni Abraham bilang father of faith. Ang isang tinawag ay sinusubok at ang sinusubok iyong mga tinatawag. Sa makatwid, ang pagtitiwala ay isang pagkatawag ng pananampalataya. Pangalawa, trust without obedience is not faith. Ang pagtitiwalang walang pagsunod ay hindi pananampalataya. Sumusunod ang isang tunay na nagtitiwala. Kapahayagan ng pagtitiwala ang pagsunod. Pangatlo, obedience without trust is useless. Walang halaga ang pagsunod na walang pagtitiwala. Nagtitiwala ang isang tunay na sumusunod sapagkat ang pagsunod ay nangangahulugan ng pagtitiwala. So hindi po natin maaaring paghiwalayin ang pagsunod at pagtitiwala. Sa ikalawang bahagi, nais ko pong ibahagi, ano ba ang kahingian ng pagtitiwala at pagsunod? Madali bang magtiwala at sumunod? Hindi po. Una, ano ang kahingian ng pagtitiwala at pagsunod? Mula sa verse 2, pinakamamahal, pinakamahalaga ang hinihingi ng pagtitiwala at pagsunod. Ang kaisa-isang anak ni Abraham na si Isaac, ang matagal na hinintay na anak. Matanda na sila para magkaanak pa. Bakit kailangang si Isaac pa ang maging handog ni Abraham sa Panginoon? Paano pa siya magiging ama ng mga bansa kung ang kanyang anak ay kanyang ihahandog sa Panginoon? Marahil tatanungin natin, bakit ba kailangan pang subukin ng Diyos si Abraham? Marahil, isa sa dahilan, baka napapalitan na ni Isaac ang Diyos sa puso ni Abraham. Pangalawa, maaaring gusto ng Diyos na malaman sino ba ang higit na mahal ni Abraham. At pangatlo, marahil para matulungan si Abraham na muling bumalik sa tamang focus ng kanyang pag-ibig. At ito ang kanyang pag-ibig sa Diyos at hindi sa kanyang anak na si Isaac. Tayo mga kapatid, bakit tayo kailangan subukin ng Diyos? Bakit ka kailangan subukin ng Diyos? Bakit ako kailangan subukin ng Diyos? Pangalawang kahingian ng pagtitiwala at pagsunod. Mahirap puntahan o ayaw puntahan malimit ang ipinag-uutos ng Diyos. Makikita po yan sa verse 4. Imaginin po ninyo, 3 araw ang paglalakbay nila Abraham papunta sa lugar na itinuturo ng Diyos. Yun po ay papunta lamang sa lugar. Kaya nga, nang nandun na sila sa lugar, ay meron pa silang aakyating bundok after 3 days of travel. Ang pag-akyat sa bundok, pagkatapos ng 3 araw na paglalakbay, ay panibagong hirap. Kaya mahirap puntahan, ayaw puntahan sana. Sa atin po mga buhay, bakit ba kung saan ayaw nating pumunta? Doon naman tayo pinapapunta ni Lord o inilalagay ng Diyos. Hindi po ba? Tunay ang mahirap puntahan kung minsan ang nais ng Diyos o ang inuutos ng Diyos na puntahan natin. Pangatlo, mula sa verse 5, nakita po natin isa sa kahingian din ng pagsunod at pagtitiwala ay kailangang alisin ang mga hadlang o balakid na hindi makakatulong sa pagsunod at pagtitiwala.
Kinailangan pang maiwan ang dalawang alipin ni Abraham upang walang makapigil sa kanya. Hindi po ba sinabi niyang maiwan kayo rito at kami ng aking anak ang aakyat sa bundok upang sumamba at babalikan namin kayo. Determinado si Abraham na matupad ang ipinapagawa ng Diyos. Naisip niya, baka hadlangan pa siya ng kanyang mga alipin sa kanyang paghahandog kay Isaac. Tayo mga kapatid, handa ba tayong alisin ang mga balakid sa ating pagsunod? Tanungin po natin ang ating mga sarili. Pang-apat, mula sa verses 9 and 10, ang kahingian ng pagtitiwala at pagsunod ay masakit, mabigat, both for Abraham and Isaac. Bakit po? Iginapos ni Abraham ang kanyang sariling anak. Lalo na nang handa na niyang saksakin at patayin ang kanyang sariling anak. Mapapansin natin, ganun din ang mabigat na ipinagagawa kay Isaac. Hindi tumutol si Isaac, ni hindi siya natakot nang siya ay gapusin at ihiga upang ihandog. At nakita niyang nakatarak ang patalim na handang iturok ng kanyang ama sa kanya. Ngunit may pagtitiwala at pagsunod sa ama si Isaac sapagkat iyon ang kanyang natutunan sa kanyang ama, ang magtiwala at sumunod. Bakit kung ano yung ayaw nating gawin mga kapatid, yun din ang pinapagawa sa atin ng Diyos? Handa ba tayong sumunod at magtiwala gaano man kabigat at kasakit ang ipinapagawa ng Diyos sa atin, tulad kay Abraham at kay Isaac? Sa huli, kahit may kahingian ng pagtitiwala at pagsunod, meron po itong pangako, the promise of trust and obedience. Anong pangako ng Diyos sa mga nagtitiwala at sumusunod sa Kanya? Dalawa po ang tiyak na makikita natin sa ating mga binasa. Sa verse 8, nakita po natin, ang Diyos ang nagbigay. God provides. Nakapagtataka hindi po ba? Bakit sa dinami-dami ng lugar ay nakita ni Abraham ang isang tupa na nakasabit ang sanga? Hindi po maramot ang Diyos, lalong higit, nagbibigay siya, nagkakaloob siya. At ibinibigay niya ang tama at ayon sa ating pangangailangan. Hindi po ba sa verse 13, sa paglingon ay may lalaking tupa na ang sungay nga ay nakasabit sa sanga ng kahoy. Kaya hindi na nahirapan si Abraham sa paghanap at paghuli ng ihahandog. Naalala ko po tuloy ang isang quotation. God's will, done in God's way, will never lack God's provision. Pangalawa, sa verse 17, makikita po natin, ang Diyos ay nagpapala. God blesses His people. Kung paanong nag-provide siya, ayon sa verse 8, nagpapala ang dakilang Diyos. Bakit po? Sinabi ng Diyos sa kanya, dadami ang lahi mo, Abraham, sindami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat. Hindi mabilang na pagpapala, umaapaw na pagpapala. Sinabi pa niya, malulupig ang mga kaaway. Hindi matatalo, hindi mabibigo sa pakikipaglaban para sa Panginoon ng kanyang lahi. Pagpapalain ang lahat ng bansa at hindi limited ang biyayang ibibigay niya. Mapanghahawakan ba natin mga kapatid ang pangako ng Diyos? Opo, hindi siya sumisira sa kanyang pangako. Tapat siya kung mangako. Sa panghuli at pagwawakas, 3 bagay ang nais ko pong iwan. Una, God needs trustful and obedient servants, not good and knowledgeable managers. Ang kailangan ng Diyos ay mga tapat, mapagtiwala, at masunuring mga lingkod. Hindi yung mahuhusay o matatalino lamang na tagapangasiwa. Pangalawa,
When God calls us or commands us to do something difficult, He deepens our anointing. Kapag tinawag tayo ng Diyos at inutusan tayong gumawa ng isang mahirap na bagay, pinalalalim ng Diyos ang pagkahirang sa atin. Pangatlo, we can never fake God because He is a true God. Hindi natin pwedeng linlangin, dayain ng Diyos dahil totoo siyang Diyos. Hindi pwede ang Kristyanuhan o pastor-pastoran. Mapapagod din tayo dahil kunwari lang ang ginagawa natin. Hindi pwedeng plastic o Tupperware sa pagtitiwala, pagsunod at paglilingkod. In conclusion, we learn trust by seeing what others cannot see. We learn obedience by doing what others cannot do. Sa Filipino po, natututo tayo ng pagtitiwala sa pamamagitan ng pagtingin sa hindi makita ng iba. Natututo rin tayo ng pagsunod sa pamamagitan ng paggawa sa hindi kayang gawin ng iba. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nawa ay nahamon tayo ng pagtitiwala at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos sa lahat, kami po ay sama-sama nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong walang hanggang kabutihan, katapatan at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa magandang mensahe na aming narinig patungkol kay Abraham, ang pagsunod at pagtitiwala. Panginoon, turuan mo rin po kami na laging sumunod na may pagtitiwala sa inyo. Nagpapasalamat po kami at kami po ay malayang nakakalapit sa inyo sa pamamagitan ng panalangin. Kaya po, sa oras na ito, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Humingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga kahinaan, sa aming mga kapagkakamali, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Niling po namin na linisin mo ang aming puso upang kami ay maging karapat-dapat sa pagtawag sa iyo, aming Ama at Panginoon. Salamat po sa walang hanggang pagmamahal at pagpapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya po sa oras na ito, pinagsisisihan po namin ang lahat. Ini-invite po namin na pangunahan mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo. Panginoon, sa oras mong ito, may mga pasasalamat at may mga kahilingan po ang aming mga kapatiran. Nagpapasalamat po kami sa magandang kalusugan na ipinagkaloob mo kay Fiscal Glo de Guzman. Salamat po sa patuloy mong pangangalaga sa kanya. Salamat po at patuloy mo po siyang binibigyan ng sapat na kalakasan at malakas na pangangatawan. Purihin ka, O Diyos. Ganon din po, Panginoon, patuloy namin nilalapit sa iyo si Ate Nori De Leon na naoperahan po sa kanyang spinal. Panginoon, sa oras mong ito, siya po ay nasa kanilang tahanan na nagpapagaling. Dalayan po namin na samahan po siya sa araw-araw, Panginoon, na nawa po ay sa araw-araw palakasin po siya, Panginoon. At kayo po ang patuloy na nagbigay sa kanyang pag-asa, na kayo po ang patuloy na mangunguna sa kanya at pagpapalain mo rin po yung mga gamot na kanyang iniinom. Ganon din, O Diyos, dalangin namin na yung result ng kanyang biopsy, ito ay benign in Jesus' mighty name. Lord, nagpapasalamat din po kami sa patuloy na kagalingan ni Tita Julie Santos. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw po ang patuloy na nagbibigay sa kanya ng kalakasan, malusog na pangangatawan. Patuloy mo po siyang palakasin at patuloy mo po siyang bigyan ng mahabang buhay, Panginoon, upang kami ay makasama-samang naglilingkod sa inyo. Patuloy po namin nilalapit sa inyo ang kagalingan ng aming mga kapatid, katulad po ni Tita Linda at ni Kuya Ernie Leongson. Sa mga oras pang ito, inihiling namin na patuloy mo po silang yakapin, patuloy mo pong dampian ng iyong banal at makapangyarihang kamay ang kanilang mga pisikal na pangangatawan. Patuloy mo po silang palakasin, O Diyos, at patatagin sa kanilang pananampalataya na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan at ikaw ang aming Diyos na dakilang manggagamot. Nothing is impossible with you, Panginoon.
Patuloy namin nilalapit sa iyo ang kagalingan ni Ronnie Bardi sa kanyang karamdaman. Ganun din, Panginoon, si Aga Silvestre, yung kanyang pagpapacheck up ng kidney. At yung iba pa, Panginoon, na merong mga kapatiran namin na may karamdaman, hindi man po namin mabanggit yung kanilang pangalan, kilala mo po sila. Patuloy mo po silang yakapin, patuloy mo silang bigyan ng pag-asa na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Meron pa po kami isang kahilingan, yung apo ni Letlet na ooperahan, Panginoon. Kayo po ang aming dakilang doktor. Sa mga oras sa kanyang operasyon, Panginoon, hiniling namin na maging matagumpay po ito at ipagkalubo po ang kanilang financial na pangangailangan. Nawa po ay maging matagumpay ang operasyon ito, Panginoon. Makita nila na ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapagaling at tumutugon sa kanilang mga panalangin. Lord, nilalapit po namin sa iyo yung conflict ng US, Israel at ng Iran. Alam niyo po kung gaano ito kahirap at maging kami po ay apektado. Pero Panginoon, alam namin na you're the God who controls everything. Hindi namin alam kung ano ang plano niyo, Panginoon. Kaya ito po ay pinagkakatiwala po namin sa iyo. Dalangin namin na patuloy po na magkaroon ng kaayusan at kapayapaan ang bawat isa, Panginoon. Ang mga leaders na nangunguna dito, Panginoon, patuloy po kayong magpakahayag sa kanila. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Maraming salamat po. Dalangin din namin yung aming mga kababayang OFW, saan man silang sulok ng daigdig, saan man silang bansa nandoon, Panginoon. Dalangin ko na patuloy mo po silang i-cover na yung pagmamahal. Ingatan mo sila, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang uri ng kapahamakan at anumang uring mga pangyayaring hindi maganda, Panginoon. Lord, marami pong umaasang mga mahal sa buhay dito sa kanila, Panginoon. Kaya inihingi namin na patnubayan at ingatan mo sila, Panginoon. I-cover mo po sila ng iyong precious blood. Maging yung gusto nang umuwi, Panginoon, sa iba't ibang bansa, tulungan mo sila, Panginoon, na sa lalong madaling panahon ay magawan po ito, Panginoon, ng kaparaanan. Lalo na po ang aming bansang Pilipinas at ang mga leaders nito, Panginoon. Pangunahan mo po, bigyan mo po ng sapat na karunungan at katalinuhan sa kanilang mga decision making na maging maayos po ang lahat. At dalangin din namin yung mga may katungkulan sa aming bansa mula sa may pinakamaliit na tungkulin hanggang sa pinakamataas. Lord, bigyan mo po sila ng sapat na karunungan sa kanilang mga decision making, Panginoon, na maging pantay-pantay ang kanilang pagtingin sa Panginoon, sa mayaman at mahirap. At ang paglilingkod nila ay hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa mga mamamayan, lalo na po sa may mga pangangailangan. Panginoon, salamat po at malaya kaming nakakalapit sa inyo. Salamat po sapagkat alam namin na tinugon mo na po ang aming panalangin. Kaya po ito ay tinatanggap namin na may pasasalamat dahil ikaw ang aming Diyos na patuloy na nagmamahal at nagmamalasakit sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kadakilan at kabutihan. Sa pangalan ni Jesus na aming Ama, aming tagapagligtas at matapat na kaibigan at dakilang manggagamot. Amen. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. Bigyan nawa kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu. Amen. Amen.